Si Samantha Bennett ay ang bida sa isang nobela tungkol sa pagpapalit ng tagapagmana. Pinagmamalupitan siya ng kanyang pekeng mga magulang noong bata pa siya. Nang tumanda siya, nakilala niya ang lalaking bida para lang mapahirapan ng pisikal at emosyonal. Para magbigay ng bato sa pangalawang babaeng bida, sa huli ay namatay siya dahil sa malakas na pagdurugo. Nang mamatay na siya, saka lang na-realize ng lalaking bida na si Samantha ang tunay niyang pag-ibig. Puno ng pagsisisi, umiyak araw-araw ang lalaking bida at hindi na nag-asawa. Ang isang lalaking bida na ganoon kadedikado ay talagang bihira. Kahit na nawalan ng buhay ang babaeng bida, nawalan naman ng tunay na pag-ibig ang lalaking bida. Hayaan mo na, ang mahal ng bagong computer ko. Pasensya na. Pasensya na. Bakit ang babaeng bida ay pinahirapan hanggang mamatay? Samantalang ang lalaking bida ay umiyak lang ng kaunti at napatawad na, at kung ako ang babaeng bida, pahihirapan ko ang lalaking bida hanggang sa halos mamatay siya. Mr. Foster, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Si Samantha Bennett ang nagtulak kay Miss Grant pababa sa hagdan. Samantha, hindi ko inaasahang ganito ka kasama. Lumuhod ka at mag-isip-isip sa ginawa mo. Huwag kang tatayo hanggat hindi ko sinasabi. Pamilyar na pamilyar ang eksenang ito. Baka naman, napunta ako sa loob ng isang nobela at naging ang malungkot na babaeng bida. Nakapangalan ko? Anong ginagawa mo diyan nakatayo? Lumuhod ka. Teka, nung binabasa ko pa lang yung nobela, ayaw na kita. Ngayon, mag-uutos ka pa sa akin? Daniel, ayos lang. Huwag mo nang pag-awayan si Samantha dahil sa akin. Ako yun. Ako lang. Hindi ako nag-ingat, kaya nahulog sa hagdan. Narinig mo ba yon? Sinabi niya, siya lang ang nahulog. Alin ang mata mong nakakita na ako ang nagtulak sa kanya dahil lang sa pagsulsol nitong katulong? Mabait si Paige at hindi kanya ipagkakait yan. Pero yung kabaitan niya ay hindi dahilan para apihin mo siya. Bobo ka ba? O nasa panahon pa rin ng kadiliman? Hindi mo ba nakikita itong puting lotus na ito? Nagpapakaawa? Alam mong mali ka, ayaw mo pang magsisi. Samantha, nadidismaya ako sa'yo. Bakit di ako masakit? Mrs. Vance, Nakapasok ka sa isang nobela at naghahati kayo ng pakiramdam ng male lead. Kung maibabalik mo ang iyong estado bilang tagapagmana, matagumpay na makipaghiwalay sa male lead. At pagsisihan niya ito, makakabalik ka sa totoong mundo at makakatanggap ng 10 bilyong dolyar. wow, 10 bilyong dolyar. Nagkakaisa ang pakiramdam? Pwede ko talagang pahirapan yung gago na yan. Patay siya. Heto. Sino ang nanakit sa akin? Ako. At ako ang nagtulak kay Paige pababa ng hagdan. Ano ngayon? Daniel Foster, patayin mo ako kung kaya mo. Hindi na kailangang kumilos si Mr. Foster. Ako na ang bahala sa batang to para sa kanya. Samantha, nang agaw ka pa ng lalaki ko. Tapos ka na. Aray, ang sakit talaga. Bakit? Bakit si Samantha ang pinapalo? Pero ako ang nasasaktan? Mrs. Burns, hindi ka pa ba kumakain? Mas malakas pa. Di naman masakit yon. Wala akong naramdaman. Ikaw na batang to, makapalang balat mo. Tingnan natin kung mapapatay kita sa pagpalo. Tama na. Tigilan mo. Tigilan mo na siyang paluin. Wala po kayong kaalam-alam, Ginoong Foster. Sa likod niya, laging ginagawa niya ang pananakot kay Binibining Grant. Hindi ko na talaga matiis. Ngayon, igaganti ko si Binibining Grant. Samantha, anong klaseng kulam ang ginawa mo sa akin? Ginang Burns, ang walang kwenta mo. Wala talaga akong naramdaman. Ako na lang ang gagawa.
Nababaliw na ang ginang. Samantha, huwag! Ari! Ikaw, bakit wala kang naramdaman? Daniel, bakit ka hinimitay? Dugo. Doktor, tumawag ng doktor, bilis. Malinaw namang si Ginang Burns ang nanakit kay Samantha. Bakit ako ang masyadong nasasaktan? Baka nagpalit kami ng pakiramdam ni Samantha? Kung ganon, hindi ko pwedeng hayaan si Ginang Burns na patuloy siyang abusuhin. Samantha, noon, malimit ka bang inaapi ni Ginang Burns? Ano sa palagay mo? Si, pangako ko sa iyo. Hindi na ito mauulit. May konsensya pala ang gago. Daniel. Daniel, bakit ka uminom ng ganoon karami? Hindi ako lasing. Hayaan mo ako. Ito ang lugaw na ginawa ko. Kainin mo habang mainit. Noong ako'y may sakit noon, ikaw lagi ang gumagawa ng masustansyang lugaw para sa akin. Dati, maingat akong gumagawa ng masustansyang lugaw para sa iyo, pero hindi ko naman nakita na kinain mo. Sa bawat pagkakataon, itinapon mo lang ang lugaw na ginawa ko. Daniel Foster, ngayon mo gustong inumin? Hindi ka ba kahabag-habag? Paumanhin. Marunong palang humingi ng tawad ang gago. Daniel, gising ka na. Ito ang millet porridge na ginawa ko para sa iyo. Inumin mo habang mainit. Ito ang millet porridge mo. Iba ang paraan ng paggawa niya. Anong pinagkaiba? Eksakto, Daniel. Sa tingin mo ba talaga, hindi kasing sarap ng kay Samantha ang lugaw na ginawa ko? Di pa kainin mo ako. Bakit ako? 7 taon na ang nakalipas. Isinugod ni Paige ang kanyang buhay para iligtas ako sa sunog na iyon. Sinabi ko noon na hindi ko na siya pahihirapan muli. Ang ganitong klaseng maruming trabaho ay para sa iyo gawin. Noon ang tunay na nagligtas kay Daniel Foster ay ang orihinal na Samantha. Pero si Paige Grant ang kumuha ng kredito. Ang utang na loob sa pagligtas ng buhay ang dahilan kung bakit si Samantha ay dumanas ng pisikal at emosyonal na paghihirap mula kay Daniel. Hindi. Kailangan ko munang makipaghiwalay kay Daniel Foster. Saka ko siya unti-unting pagsisisihin sa lahat. Tama na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Pirmahan mo na lang ang mga papeles ng diborsyo. Wala akong oras para manatili dito at makisali sa iyong malungkot na drama. Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Imposible yan. Paano ako iiwan ni Samantha? Niloko mo ako kasama si Paige Grant. Tiniis kita hanggang ngayon. Ang pagpapalayas ko sa iyo ngayon ay higit pa sa nararapat sa iyo. Magkasama kaming lumaki ni Paige. Nararapat lang na alagaan ko siya. Itago mo ang iyong maruming isipan. Daniel Foster, maaari mong lokohin ako, pero huwag mong lokohin ang iyong sarili. Matapang ka bang sabihin na hindi ka kailanman nagkaroon ng nararamdaman para kay Paige Grant? Na ikaw at siya ay hindi kailanman gumawa ng anuman para pagtaksilan ako? Hindi ako gumawa. Samantha, mali ang pagkakaintindi mo. Noong araw na iyon, pareho kaming lasing ni Daniel. Pero sa totoo lang, wala namang nangyari sa pagitan namin. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa iyo at sa iyong pekeng pagpapaka-inosente. Itanong ko sa iyo, may kakaibang hilig ka ba rito? Gusto mo bang mang-agaw ng lalaki? Hindi ka ba nandidiri? Samantha, nagbago ka na. Saan napunta ang mabait na Samantha? Paano ka naging ganyan ka-unreasonable? Patay na ang dating Samantha. Kung namimiss mo siya, hanapin mo siya sa kabilang buhay. Ikaw, Tama na ang ikaw mo. Pirmahan mo na lang. hindi pwede ang diborsyo. Akin ka sa buhay na ito. At sa susunod, Nawawala ka na ba sa sarili mo? Hindi ba't lagi mo naman gustong makipaghiwalay sa akin para pakasalan si Paige Grant? iniligtas ako ni Paige. Pangako kong aalagaan siya magpakailanman. Pero ako, tingin ko sa kanya ay parang kapatid na babae. Daniel, Samantha,
Pakiusap, tumigil na kayo sa pag-aaway. Paige, umuwi ka na at magpahinga. Kailangan kong kausapin si Samantha. Ay! Ang init! Honey, okay ka lang ba? Pula na ang kamay mo. Paano nangyari ito? Ang balak ko ay ibuhos ito sa'yo. Paano nangyari? Kaya sinusunog mo ako? Hindi ganoon, Daniel. Dapat maniwala ka sa akin. Aksidente lang iyon. Kaya sinadya mo talaga. Daniel, tingnan mo. Ito ang mahal mong munting kapatid na babae. Paige, totoo ba ang sinasabi ni Samantha? Paige! Doktor! Doktor! Malubha ang kalagayan ni Miss Grant. Kailangan niya ng agarang pagsasalin ng dugo. Samantha, alam kong ayaw mo kay Paige, pero ang pagligtas ng buhay ang dapat unahin. Ang dugo ko ang ibibigay mo sa kanya. Magpatuloy ka sa pangarap. Samantha, kung papayag kang magbigay ng dugo para kay Paige, lahat ng perang ito ay mapapasayo. 10,000, 1,000,000. 10,000,000. Ang laki naman yan. Hindi, kumalma ka. Hindi ko hahayaang ang maliit na yaman na ito ang magpalimot sa akin ng aking layunin. Talagang magiging isang tangang bida na babae ako noon. Daniel Foster, nakalimutan mo na ba kung gaano kasakit ang paso kanina? Mukhang napansin din ito ni Samantha. Nagpalitan kami ng pisikal na sensasyon. Ayos lang ako. Hindi ko kailangan ng dugo mula sa kapatid. Syempre ayos ka lang. Si Daniel Foster na tanga ang nagpapatawad sa lahat kapag nakikita na nagkukunwari kang may sakit. Daniel, hindi ako nagkukunwari. Mr. Foster, ang kalagayan ni Miss Grant, ikaw ang pinakakumpleto ang alam. Hindi siya magkukunwaring may sakit. Kung hindi siya magpapasalin ng dugo, huli na ang lahat. Baka naman sobra ang pag-target kay Paige ni Samantha, kaya niya nagawa ang mga bagay na iyon. Pero hindi siya magsasapalaran gamit ang sarili niyang katawan. Samantha, kung magbibigay ka ng dugo kay Paige, papayag ako sa diborsiyo. Walang problema. Kunin mo, marami pa naman. Madalas kang magpadugo ng ganito karami? Ilang taon pa kaya ang itatagal mo? Daniel, Daniel Foster, medyo mahina ang pangangatawan mo. Daniel, nagising ka na rin. Sabi ng doktor, may malubhang anemia ka. Muntik ka nang hindi makaligtas. Lagi naman akong malusog. Paano ako biglang nagka-anemya? Anong ginawa mo sa akin ngayon? Para mailigtas ang mahal mong kapatid na babae, nagbigay ako ng buong 1,000 mililitro ng dugo. Bakit ang dami? Yun ang utos ng doktor. Ganito rin naman karami ang ibinibigay ko dati. Bakit noon hindi ka nagalit? Ikaw mismo ang nagsabi na kung may mangyari man kay Paige mo, ako ang magbabayad ng buhay ko. Sinusunod ko lang ang utos mo. Bakit ngayon ka lang nagagalit? Pasensya ka na, Samantha. Hindi ko alam na ang pagbibigay ng dugo ay ganito kabigat sa katawan. Kung hindi dahil sa pagpapadugo na ito at napalitan ng ating mga pakiramdam, hindi ko malalaman ang pinagdaanan mo. Ngayon mo lang na-realize, ang mga bagay na ginawa mo noon ay walang katapusan. Kumusta, Daniel? May sakit ako at ang sama ng pakiramdam ko. Pwede ka bang pumunta rito para samahan ako? Pupunta ako ngayon din. Daniel, pwede bang wag kang umalis? May sakit din ako ngayon. At asawa mo ako. Umalis ka. Daniel, hindi ko talaga tinulak si Paige. Maniwala ka sa akin. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Paano ako magkakamali? Nasa ospital si Paige at naghihintay ng dugo mo ngayon. Halika, pupunta tayo sa ospital. Daniel, Tara na.
Samantha, pasensya na. Sobra na ang nasaktan ko sa'yo noon. Paulit-ulit mo akong pinilit na magbigay ng dugo kay Paige Grant. Dahil doon, nagkaroon ako ng malubhang anemia. Huli na ang lahat. Para humingi ka ng tawad ngayon. Daniel Foster, tigilan mo ang pagiging mapagkunwari. Magpiprint ako ng bagong set ng divorce papers. Pipirmahan mo yon pagbalik ko. Samantha, pangako ko sa'yo, hindi ka na muling magbibigay ng dugo kay Paige. Pero ang divorce ay talagang imposible. Mula nang pakasalan mo ako, hindi mo man lang ako tiningnan. Hindi ba't yan mismo ang gusto mo palagi? Huwag mong sabihin na umibig ka na talaga sa akin. Samantha, sinadya mong drug ako para makapasok sa pamilyang Fletcher. Paano ako iibig sa isang babaeng kalkulador tulad mo? Ang totoo, ang mga peking magulang ni Samantha, para makapasok sa pamilyang Fletcher, drug nila si Daniel Foster. Pinadala pa nila ang original na Samantha sa kama ni Daniel Foster. Anong problema? Tahimik ka na ngayon? May konsensya ka na? Samantha, maaari kong patawarin ang mga nakaraang ginawa mo at hayaang ikaw pa rin ang Mrs. Foster. Pero kung magpapatuloy kang magrebelde, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo dito? Sa wakas, may gagawa na ng paraan kay Samantha Bennett. Sa nobela, laging minamaliit ng mga Fletcher si Samantha Bennett dahil pilit siyang pumasok. Lagi nila siyang inaapi sa isang paraan o iba pa. Dahil ayaw maghiwalay ni Daniel, gagamitin ko ang kanyang mga magulang para pilitin siya. Paano mo inaalagaan ang anak ko? Kung hindi sinabi sa akin ni Paige, hindi ko malalaman na nasa ospital pala siya. 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi mo siya pinainom ng gamot at inilagay sa sitwasyon si Daniel, si Paige sana ang napangasawa ng pamilyang Fletcher. Mula nang ikaw ang napangasawa ng pamilyang Fletcher, wala tayong naging isang araw ng kapayapaan. Nanay, tatay, huwag ninyong kausapin ng ganyan si Samantha. Matandang bruha ka, matagal na kitang tiniis. Bakit hindi mo tingnan sa salamin kung anong klaseng tao ka talaga? Samantha, huwag kang magpakapalag. Ngayon, papatunayan ko sa'yo kung sino ako. Hindi ako magbabago. Eh ano naman, kung matapang ka, papahiwalayin mo ang anak mo sa akin. Mga kasama, ilabas niyo siya dito at turuan ng leksyon. Walang saysay na parusahan ako. Kung matapang ka, papahiwalayin mo ang anak mo sa akin. Gusto kong maghiwalay. Nanay, nakikiusap ako. Pakawalan niyo si Samantha. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kapalag kanina? Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon ngayon, lalampasan na niya ang lahat bukas. Hindi, nanay, tatay. Ako ang unang nagdulot ng malalim na sugat sa kanya. Huwag ninyong sisihin si Samantha. Kung may sisisihin, ako ang sisihin nyo. Anak, Daniel, saan ka pupunta? anak, Nanay, ibalik mo si Samantha. Kung hindi, hindi na ako mabubuhay. Nanay, paano nyo nagawa na tratuhin si Samantha ng ganito? anong ginawa ko sa kanya? Pinapagalitan ko lang siya para matuto ng asal. Sa katawan ni Mr. Foster, may kabuuang 42 pasa na posibleng dulot ng pisikal na pananakit. Pisikal na pananakit? Nanay, tatay, asawa ko naman si Samantha. Paano nyo nagawa na ipapalo siya ng ganito? Anak, nawawala ka na ba sa sarili dahil sa mga palo? Lahat ng mga sugat na yan ay nasa katawan mo? Anong kinalaman ni Samantha dyan? Wala akong pakialam. Ang saktan siya ay parang sinasaktan mo rin ako. Basta, hindi ko nahahayaang saktan nyo si Samantha. Anong ugali yan? Sinisigawan mo ako dahil lang sa isang babae? Anong klaseng gayuma? Ang ginawa ni Samantha sa'yo para protektahan mo siya ng ganito? Ipinapakita lang nito ang ganda ng aking pagkatao. Samantha, ayos ka lang pala. Siyempre, ayos ako. Tingnan mo ang mga braso't binti ko. Wala namang sira. Ikaw ba ang nag-utos na maging malupit? Sayang. Hindi naman ako naapektuhan. Hindi, imposible yan. Hindi ganon ang ugali ni Paige. Kung hindi siya, mga magulang mo. Samantha, tumigil ka sa mga paratang mo. Sinasabi ko sa'yo, para harapin ka, hindi kami gagamit ng mga maruruming pamamaraan. Paige, ikaw nga ba? Kailan ka naging ganito kasama?
Ma'am, hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Daniel. Nawawala ba siya sa sarili dahil sa mga palo? Anak, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ka ng nanay mo. Alamin kung sino talaga ang may gawa nito. Eh ano naman kung ginawa ko? Sige, patayin mo na ako. Samantha, paano mo nasabi ang mga ganyang bagay? Ako mismo ang nahulog. Pakiusap, ipagtatanggol mo pa rin ang masamang babaeng ito? Hiwalayan mo na agad ang babaeng ito. Hiwalayan? Napakadali naman noon para sa putang inang ito. Sobrang nasaktan niya ang anak natin. Sisiguraduhin kong mabulok siya sa bilangguan. Eksakto. Nanay, tatay, tama na. Hindi ko hihiwalayan si Samantha. Siya lang ang gusto ko, wala nang iba. Kung hindi tayo maghihiwalay, mas lalo lang tayong mag-aaway. Sa buhay na ito, hindi mo kailanman mapapabulok ako sa bilangguan. Bukod pa riyan, bala kong bugbugin si Daniel tuwing gusto ko at ipapabalik siya sa ospital. George, Brenda, kaya niyo ba talaga yon? Putang ina mo. Kung mahawakan mo lang ang anak ko, papatayin kita. Narito ang buhay ko. Kunin mo, kung kaya mo. Samantha, aminado akong nasaktan kita noon, pero hindi ito ang panahon para magtampo. Humingi ka ng tawad kay nanay, magpakita ka ng pagsisisi, at uuwi tayo, at aayusin natin ito. Eh yung mahal mong si Paige, hindi ba't ipinangako mo na aalagaan mo siya magpakailanman? Talaga bang inaasahan mong kaming tatlo ay magsasama-sama? Ate, alam ko, galit ka lang kay Daniel. Dahil sa akin, kung mamatay kaya ako, saka lang kayo magiging masaya. Eh di magpakamatay ka. Lagi kang nagsasabing magpapakamatay ka. Pero hindi ko naman nakikita na ginagawa mo talaga. Ano? Takot ka? Ano? Kung ganun, patutunayan ko sa pamamagitan ng pagkamatay ko. Paige, Paige, bumaba ka. Hayaan mo na lang akong mamatay, okay? Bumaba ka. Kung tumalon si Paige, matatapos na kaya ang misyon ko at mababago ang takbo ng kwento? Tiyak na masasaktan si Daniel sa pagtatangka niyang iligtas siya at sa kanya ako hihiwalayan. Paige, Bumaba ka riyan. Bakit hindi ka pa tumatalon? Naghihintay pa rin ako. Loko ka. Kung gusto mong mamatay, ikaw ang magpakamatay. Samantha! Samantha, salamat at ligtas ka. Ang gago nito talagang nagmamalasakit sa akin ng ganito kalaki? Hindi, teka. Siguro nag-aalala lang siya sa kaligtasan ko dahil nagpapalitan tayo ng pakiramdam. Hindi ko dapat hayaan na maakit niya ako. Ma'am, kasalanan ko. Hindi kita nahawakan kanina. Pero kahit gaano kagalit kay Daniel, hindi mo dapat tumalon sa gusali para lang takutin siya. Samantha, ano ang ginagawa mo? Dapat ikaw ang nagtatanong sa kanya niyan. Sinubukan niya akong itulak. Ma'am, alam mong masyado akong may sakit. Masyado akong mahina para magbuhat ng kahit ano. Paano ko kayang itulak ka? Si Paige ay dalisay at mabait. Hindi niya kayang tapakan kahit isang langgam. Paano niya masasaktan ng sinuman? Binibintang mo siya. kung hindi dahil kay Paige 7 taon na ang nakalipas, namatay na sana ang anak ko sa sunog na iyon. Ang katotohanan na siya nagligtas ng isang ganap na estranghero ay patunay na siya ay mabuting tao. Huwag mo siyang bintangin nang walang basihan. Bakit kayong lahat ay sobrang sigurado na si Paige Grant ang si Daniel ang tagapagligtas ni Foster? Dahil lang ba sa Lotus Jade Pendant na mayroon siya? Iniligtas mo ang buhay ko. Tiyak na babayaran kita. Sabihin mo ang pangalan mo. Huwag kang masyadong magsalita. Ilalabas muna kita dito. Paano mo nalaman ang tungkol sa pendant? Dahil akin ang Jade Pendant na ito. Ate, alam mo namang napakahalaga sa akin ng Jade Pendant na ito. Pero kung gusto mo ito, maaari ko itong ibigay sa iyo. Hindi mo na kailangang magsinungaling ng ganyang kalokohan. Paige Grant, ikaw daw ang nagligtas kay Daniel Foster. Kaya nagtataka talaga ako. Mabigat ang sakit mo at mahina ang katawan noon. Paano mo na ilabas sa sunog ang isang lalaking 6 na talampakan ng taas at 165 libra ang timbang? Ano? Paige, ang taong nagbuhat sa aking palabas ng sunog noon, ikaw ba talaga iyon? Daniel, nagdududa ka ba sa akin? Gusto ko lang malaman ang totoo. Malubha ang pagkapasok ko. Malubha ang pagkapasok ko. Nang iligtas kita noon at may malubha pa ring komplikasyon. Ganap na bumagsak ang kalusugan ko. Sabi ng doktor, 3 buwan na lang ang natitira sa akin. 3 buwan? Paige, ang bagay na ito
Bakit ngayon mo lang sinabi? Daniel, ganito ang nangyari kay Paige. Dahil sa iyo, nagdududa ka pa sa kanya? Bukod sa mabuting babae, sino pa ang magsasakripisyo ng buhay para sa iyo? Itong putang ina? Bakit ako nadadamay? Bakit ko isasakripisyo ang buhay ko para sa kanya? Narinig mo ba? Narinig mo siya? Paige, pasensya na. Daniel, ako ang dapat humingi ng pasensya. Ang bait-bait mo sa akin sa lahat ng mga taon. Pero may isa akong huling hiling. Hindi ko alam kung maibibigay mo. Paige, sabihin mo. Basta kaya ko. Tiyak na papayag ako. Daniel, alam mo, ang pinakamalaking hiling ko ay maging nobyo mo. Wow, hindi ka na nga nagtatago sa katotohanang ikaw ay isang maninira ng pamilya. Ate, hindi ko yun ang ibig kong sabihin. Pero ang pinakamalaking pangarap ko ay maging nobya ni Daniel kahit isang araw lang. Pagkatapos ng kasal, pangako ko, hindi ko na siya hahanapin ulit. Samantha, ikaw ang palaging nagsusumigaw na maghiwalay kayo. Ayos ito. Pirmahan na ni Daniel ang mga papeles. Pakasalan si Paige at umalis ka na sa pamilya Fletcher. Sige, pirmahan mo ang papeles, ex-husband. Hindi ako pumapayag. Kung hindi mo ako hiwalayan, paano mo pakakasalan si Paige Grant? Akala mo ba talaga, pwede mong pagsabayin kami? Gusto mo bang magkaroon ng cake at makakain pa rin? Gising ka, 2025 na. Alam kong si Daniel Foster ay isang gago na hindi pa rin makalimutan ang peking inosenteng to. Hindi, kailangan ko siyang hiwalayan agad. Hoy, Samantha. Si Paige at ako, nagpapanggap lang. 3 buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay. Yun ang huling hiling niya. Huwag kang mag-alala, pangako ko na kapag tapos na ang kasal, puputulin ko ang lahat ng ugnayan sa kanya. Sa nobela, si Paige Grant ay talagang may uremia. Pero kahit hindi makahanap ng bagay na bato, pwede pa siyang mabuhay ni ng 10 taon. Paano siya mamamatay sa loob ng 3 buwan? Sige, ipapa-schedule ko siya ng kumpletong check-up. Kung talagang mamamatay siya, magiging mabait ako at ako mismo ang magpaplano ng kasal ninyo. May konsensya ka ba? Ate, anong ginagawa mo? Ang sakit. Samantha, ang kapal ng mukha mong inaapi si Paige nang paulit-ulit sa harap ko. Hindi kita palalampasin dito. Ako. Kung sinasabi mong inaapi ko siya, baka dapat gawin ko na lang talaga yon. Putang ina mo! Matandang bruha ka. Ulitin mo. Subukan mo. Maniwala ka man o hindi. Hahampasin din kita. Nababaliw ka na talaga. Ma, wag naman po. Alam mo, asawa ko si Samantha. Itong malandi, paano ka ba niya binrainwash? Para sa kanya, hindi mo na nga inaalintana ang sarili mong ina. Ang pamilyang Fletcher ay talagang may sumpa. Sige, tama na yan. Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Alam kong gusto ninyong umalis ako. Basta pumayag si Daniel sa diborsyo, mawawala agad ako sa buhay ninyo. Samantha, kahit ano, huwag lang diborsyo. Pumapayag ako sa kahit anong kondisyon mo. Sige, gusto ko ang Fletcher Group. Samantha, huwag kang magmalaki. Magdiborsyo tayo o ilipat mo sa akin ang Fletcher Group. Hihintayin ko ang sagot mo. Ayon sa kwento, ang mga tunay kong magulang ay nasa ibang bansa ng maraming taon. Hindi sila makakauwi sa ngayon. Una, aalisin ko ang mga peking magulang na ito. Tapos maghahanap ako ng paraan para makasama ang mga tunay ko. Samantha, umuwi ka nang hindi nagpapaalam muna kay mama. Nasaan ang kuya ko? Nasa sugal na naman siya. Samantha, may utang na 3 milyong piso ang kapatid mo. Makiusap ka kay Daniel. Pakiusapan mo siyang tulungan tayo sa sitwasyong ito. Kung hindi, ang ari-arian ng mga Bennett ay ma-foreclose. Iyak ka ng iyak. Yan lang ang alam mong gawin. Pinapaiyak mo ang lahat ng swerte ko. Napakasama ng kapalaran. Tunay na isang melodramang gasgas na. Isang masamang ama, isang mahinang ina, isang kapatid na palaging pare-pareho, at isang nasirang anak na babae. Ang buong pamilyang ito, wala ni isang normal na tao sa kanila. Oh, Samantha, bakit ka bumalik? Mananatili ako dito ng ilang araw. Sige. Umalis ka dyan. Hoy? Oo nga pala. Samantha. Tungkol sa sinabi ko sa iyo noon, yung pamumuhunan,
Nabanggit mo ba sa mga Fletcher? Anong pamumuhunan? Nakalimutan ko. Ano ba ang problema mo? Isang bagay na ganito kahalaga. At wala ka man lang pakialam? Ang mga Bennett ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Umaasa tayo sa pamumuhunan ng mga Fletcher para mailigtas tayo. Kung hindi nagkaroon ng mga utang sa sugal si Logan, magkakagulo kaya tayo? Kung gusto mo ng pera, siya ang kausapin mo. Ikaw, Saan kukuha ng pera ang kapatid mo? Kung wala siyang pera, dapat magbenta siya ng sarili niya. Tulad ng ipinadala mo ako sa kama ni Daniel Foster. Pwede mo rin siyang ipagbili. Tatay, tumatanda ka na. Huwag kang magpakapagod. Baka masakit ang likod mo. Samantha, tatay mo siya. Paano mo siya kakausapin ng ganyan? Mag-sorry ka sa tatay mo ngayon na. Pasensya na. Umiiyak ka lang nang umiiyak buong araw. Akala ko wala kang tapang, pero sa akin mo lang ibinubuhos ang galit mo. Tatay, wag mo siyang saktan. Tumigil ka. umalis ka. Walang kwenta ka. Nanay, okay ka lang ba? Bakit wala ka sa kwarto mo? Anong ginagawa mo dito sa labas? Ito lahat ay kasalanan mo. Kung nakinig ka lang sa akin at hindi umalis, hindi sana nagalit ng ganyan ang tatay mo. Nag-aalala lang ako sa iyo. Hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. Tuwing si Nina Bennett na offend ni Greg Bennett, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa orihinal na Samantha. Kawawang Samantha. Nakikita pa rin niya si Nina Bennett bilang kanyang tanging suporta sa pamilyang ito. Pero si Nina Bennett ay hindi kailanman itinuring si Samantha Bennett bilang kanyang anak. Samantha Bennett, paano ka nangahas na itulak ako? Ako ang iyong ina. Huwag mong kalimutan ang naghirap para alagaan ka. Huwag kalimutan kung paano ko inalagaan at inasikaso ka. Hindi ko nakalimutan. Pero hindi ko rin nakalimutan ang mga taon ng paghihirap na ipinaranas mo sa akin. Kaya nga ako nandito ngayon para putulin ang ugnayan sa inyong lahat. Anong ibig mong sabihin? Pagputol ng ugnayan, walang posibilidad. Samantha, galit ka lang sa amin, hindi ba? Samantha, Nanay, tatay. Si Daniel Foster ay magpapakasal sa iba. Ano? Mabilis talagang kumilos si Paige Grant. Nagsusumite na ng mga imbitasyon. ano ulit ang sinabi mong pangalan niya? Sabi mo ang batang ito ay tiyak na lalaki. Bakit babae na naman? At sabi ng doktor na itong munting pabigat ay may congenital heart defect. Ang pagpapagamot pa lang ay milyon-milyon ang gastos. Tumigil ka sa pag-iyak. Tumahimik ka. Gusto mong umiyak? Bibigyan kita ng dahilan para umiyak. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Anak natin siya. Paano ka naging ganito kalupit? Makinig ka sa akin. Wala akong pera para buhayin itong butas ng pera. Mas mabuti pa yung mag-isip ka ng paraan para alisin siya. O kaya, pwede kang mawala kasabay niya. Anak, huwag mong sisihin si Mommy. Wala akong magawa. Ang mga Grant ang pinakamayamang pamilya sa Amerland. Siguradong kaya nilang ipagamot ka. Mabubuhay kang maayos kasama nila. Paige Grant. Siya kaya ang tunay kong anak? Yung Paige Grant na sinasabi mo, siya ba yung tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa lungsod? Sino pa ba? Paano matatanggap ng anak ko ang tira-tira ni Samantha Bennett? Samantha, anong nangyari? Hindi ba't kayo ni Daniel ay laging magkasintahan? Paano siya magpapakasal sa iba? Tulad ng nakikita mo, diborsiyado na kami.
Walang kwentang babae ka. Ni hindi mo nga maipagkait ang isang lalaki. Gaya ng ina, gayon din ang anak. At ang anak ng dagay, maghuhukay lang ng butas. Ikaw mismo ay walang kwenta. Pero, umaasa kang ang pugad ng daga ay magluluwal ng gintong phoenix? Ikaw, paano mo ako matatawag ng ganon? Hintayin mo lang, pagkatapos ko sa'yo. Dapat ay naabot na ngayon ni Logan Bennett ang imbitasyon. Dahil sa ugali ng pamilya Bennett, si Samantha ay tiyak na makakatanggap ng malupit na palo. HMPH, karapat dapat yan sa kanya. Kumuha ka ng orange, Daniel. Paige, ikaw ang anak ng pamilyang Grant. Hindi mo kailangang gawin ito. Pero Daniel, gusto ko lang mag-alaga sa'yo. Paige, nagpapasalamat ako na iniligtas mo ako noon. Pero kami ni Samantha ay mag-asawa. Nagkamali ako sa kanya noon. Pero ngayon, ayoko nang saktan pa siya. Kaya, pagkatapos ng kasal, hindi na tayo dapat magkita. Anong sinabi mo? Ako? Daniel, anong nangyari? Samantha, Daniel, ayos ka lang ba? bilisan mo! Sinasaktan na naman si Samantha. Paige, bilisan mo! Dalhin mo ako kay Samantha! Daniel, Mahal? Ay, mahal, ha? Itay, tingnan mo. Matanda ka na. Sinabi ko sa'yo na ingatan ang matandang likod mo. Ngayon, naipit nga talaga. Samantha, huwag kang magmayabang. Sa tingin mo, hindi kita kayang patumbahin? Sandali? Dahan-dahan? Suntukin mo ako. Dito mismo. Patayin mo ako kung may lakas ng loob ka. Sa tingin mo, hindi ko gagawin? Mahal? Mahal. Tigil na. Kung may mangyari sa kanya, paano natin ito ipapaliwanag sa pamilya Fletcher? Hiwalay na si Daniel Foster sa kanya. Wala nang pakialam ang pamilya Fletcher kung mabubuhay pa siya o mamamatay. 3 taong mag-asawa sina Samantha at Daniel. Kahit walang pag-ibig, may pinagsamahan. Kung hihingi lang ng tulong si Samantha kay Daniel, tiyak na tutulungan niya tayo na bayaran ang ating mga utang. Miss Nina Bennett, ano bang nagpapalagay sa'yo na hihingi ako ng pera kay Daniel? Pera para lang sa'yo. Sa tingin mo ganoon ako kawalang hiya? Ikaw, Sinabi ko sa'yo na ingatan ang matandang likod mo. Mababali nga talaga yan. Samantha, paano mo nasasabi yan sa mga magulang mo? Tumahimik ka. Walang kwenta. Anong karapatan mong insultuhin ako? Basura kang walang silbi. Ikaw ang may utang sa sugal at gusto mo pang ipagbili ang sarili ng kapatid mo. Para lang mabayaran yon bilang panganay? Bakit hindi ikaw ang magbenta ng sarili mo? Anong kalokohan ito? Paano mo maihahalin tulad ang sarili mo kay Logan? Siya ang tunay kong anak. Sinasabi mo ba na hindi ako ang tunay mong anak? Samantha, nagkamali lang sa salita si nanay. Huwag mong isapuso. Pakiramdam ko ito mula pa noong bata ako. Wala akong kahawig sa inyo. Kaya pala hindi pala ako tunay na anak ng pamilyang Bennett. walang utang na loob. Itatakwil mo ba ang sarili mong ama? Humarang ka sa akin? Gusto mo bang mamatay? Anong ginagawa mo? Ikaw pala si Logan Bennett. Ang ganda-ganda mo. Ang kinis pa ng kutis. Ayos. Nagustuhan ko. Lumayo ka! Huwag mo akong hawakan! Ay, matapang pala ito. Hindi kayo pwedeng magkagulo dito. Lumabas kayo ngayon din. Matanda, kinuha mo ang pera namin. Ngayon, palalayasin mo kami? Anong pera? Ano ang nangyayari? Hindi ba't kayo ang nagsabi na wala akong pakialam sa pamilya? Nakahanap ako ng paraan para maayos ang utang ng kapatid ko. Samantha, pumayag kang lumuhod kay Daniel? Hindi! Inilagay ko ang impormasyon ng kapatid ko sa isang dating website. Sila itong dalawa ang personal kong pinili bilang mga prospect para sa blind date. Kung papayag ang kapatid kong gamitin ang ganda niya at magpalipas ng gabi kasama nila, handang tulungan nila ang utang na $3 milyong. Walang utang na loob na babae. Mahal, Tatay, huwag kang lalapit. Halika't makipaglaro sa amin. Oo, tama. Huwag mong sobrahan. Panghuli, kapatid ko siya. Nakuha mo na. Samantha Bennett. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa kanila. Tutulungan kitang baguhin ang kapalaran mo. Huwag kang lalapit. Umalis ka. Tatay, nanay. anak,
Gumaganda na ba ang pakiramdam mo? Nanay, ano ang gagawin natin ngayon? Kung lumabas ang mga litratong ito, masisira ang reputasyon ko. Samantha Bennett, ang putang iyan, matapos ang lahat ng pagod ko sa pagpapalaki sa kanya. Paano ko napalaki ang ganoong walang utang na loob na paslit? Kasalanan mo ang pagpapanatili ng banta na iyon. Gusto ko lang siyang mapangasawa ng mayamang pamilya paglaki niya. Ginawa ko iyon para sa kapakanan ng pamilyang Bennett. Anong lakas ng loob mong gumawa ng mga dahilan? Tigilan mo ang paghampas sa kanya. Ang prioridad ngayon ay bayaran ang utang. Kung hindi, ang mga maniningil ng utang ay papatayin ako. Anak, huwag kang mag-alala. Makakahanap si nanay ng paraan para bayaran ang utang mo. Paige, nasiyahan ka sa maraming taon ng kayamanan at karangyaan. Panahon na para bayaran mo ang kabutihang iyon. Ano yan? Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Kailangan kong bumalik at alagaan si Daniel. Ano? Ano ang ibig sabihin ng report na ito? At sino itong Nina Bennett? Nag-research ako. Si Nina Bennett ang ina ni Samantha Bennett. 25 taon na ang nakalipas ang iyong ina at siya ay nasa parehong ospital para magpanganak at sinamantala niya ang pagkakataon para ipagpalit kayo ni Samantha. Eric Mason, hindi nakakatawa ang biro mo. Paano ako hindi magiging ang anak ng pamilya Grant? Bagong labas lang ang resulta ng test, kaya dinala ko agad sa'yo. Walang posibilidad na peke ang mga yan. Nasa ospital ngayon si Nina Bennett. Sinasuggest kong puntahan mo siya at tanong mo mismo. Ikaw ba si Nina Bennett? At ikaw? Ipaliwanag mo sa'yo ng malinaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Paige, alam mo ang lahat. Ako ang iyong ina. Noong ipinadala ko kayo sa pamilya Grant noon, wala akong choice. Tumahimik ka. Wala akong kahabag-habag na ina na katulad mo. Ako ang anak ng pamilya Grant at wala akong kinalaman sa pamilya Bennett. Paige, May 10 milyon dito. Gusto kong dalhin mo ang sekreto sa iyong libingan. Kung magkita pa tayo, magiging strangers tayo. Paige, talaga bang hindi mo gusto na kilala ako bilang iyong ina? Sa lahat ng mga taon, hindi mo ako pinansin. At ngayon gusto mong sirain ang pamilya ko. May mga dahilan ako. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Hindi ko gusto makita ka ulit. Naiintindihan mo. Sia, aalis ako ngayon. Sandali. Gusto kong gawin mo pa ang isang bagay para sa akin. Sa 3 araw, kasalan ko kay Daniel. Mag-i-invite ako ng lahat ng business elites. Gusto kong maghanap ka ng paraan para ikulong si Samantha sa ballrooms, second floor lounge. Kapag natapos, bibigyan kita ng another 5 million. Samantha Bennett, kahit ikaw ang tunay, Grant heiress, ano ngayon? Gagawa ako ng paraan para hindi ka makabawi dito. Paige, akala ko pakitang tao lang ito. Bakit ang daming tao? Daniel, ito na lang ang magiging kasal ko. Ayoko lang magkaroon ng pagsisisi. Magandang intensyon. Huwag mo nang ulitin. Nanay, tatay, hindi ba't nasa ibang bansa kayo? Kung hindi kami umuwi, hindi namin malalaman na sa aming likod, ikaw ay ikinasal na pala. Nanay, tatay, mahal ko si Daniel. Kahit anong sabihin ninyo ngayon, hindi ako sasama sa inyo. Encantada? Kahit na hindi kami masaya kay Daniel Foster bilang manugang, dahil gusto mo siya, hindi ka namin pipigilan. Nalulungkot lang kami na para sa isang kasal, isang bagay na ganito kahalaga, hindi mo kami sinabihan ng maaga.
Wala man lang kaming oras para maghanda ng angkop na regalo para sa iyo. Maligayang kasal. Sana magustuhan mo ang regalong ito. Salamat, nanay at tatay. Daniel Foster, ngayong napangasawa mo na ang anak ko, mabuti pang alagaan mo siya ng maayos. Kapag pinabayaan mo siya, hindi ka namin patatawarin. Sa totoo lang, kami. Daniel, matatanda na ang mga magulang ko. Hindi na nila kayang magulat. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal, ipapaliwanag ko ng malinaw sa kanila ang pakunwaring kasal. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Napakabait sa akin ni Daniel. Magiging masaya kami. Maaari bang magpalitan ng singsing ang lalaki at babaeng ikakasal? Maaari nang halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Paige? Noong nag-ensayo tayo, wala ito sa plano. Hindi ko rin alam. Baka gusto lang ng MC na pasiglahin ang okasyon. Maaari nang halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Daniel. Naghihintay pa rin ang lahat. Ginoong Foster, ano pa ang hinihintay ninyo? Halikan mo na ang babaeng ikakasal. Halikan mo siya. 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 Talagang nagpapasikat ang dating asawa ko. Buti na lang hindi ako nahuli. Kung hindi, malamang namiss ko ang palabas na ito. Oh, halikan mo siya. Bakit ka tumigil? Huwag kang mahiya. Sino yon? Yan si Samantha Bennett mula sa Bennett Group, di ba? Naalala ko na. Sina Samantha at Daniel Foster ay ikinasal 3 taon na ang nakalilipas. Wala akong narinig na balita tungkol sa diborsyo. Ano ang nangyayari? Bakit itong babaeng na nagngangalang Samantha ay nagbibigay sa akin ng napakakakaibang pakiramdam ng Pagkakakilala? Samantha, bakit ka nandito? May nag-imbita sa akin para maging abay niya. Magiging bastos naman sa akin kung hindi ako dadalo. Gago, dumating nga siya. Puno ang silid ng mga negosyanteng elite. Hintayin mo lang na mapahiya ka. Samantha, nandito ka na pala. Oh, hindi pa naman Pasko. Bakit ang drama? Sinadya ko yan. Ano ang magagawa mo tungkol dito? Puta. Samantha, muntik mo na akong itulak mula sa ikalimang palapag dati. At ngayon, pinapahiya mo ako sa sarili kong kasal. Paige, hindi ko na yun ipagpapaumanhin sa'yo. Pero bakit hindi mo na lang ako hayaang mag-isa? Yan ba si Samantha Bennett? Ang sweet naman ng itsura niya. Hindi ko akalain na manipulatibo pala siya. Kung ano ang ama, siya ang anak. Yung Bennett na yon ay talagang walang kwenta. Anong klaseng anak ang inaasahan mong palalakihin niya? Tumayo ka, Paige. Samantha, ang kapal ng mukha mong sakta ng anak ko. Ito ang tunay na ama ng orihinal na host. Bakit bigla siyang bumalik mula sa ibang bansa? Kalimutan muna yon. Kailangan kong maghanap ng paraan para mapakita sa kanya ang tunay na kulay ni Paige. Mr. Grant, hindi pa kami diborsyado ni Daniel. Si Paige ang kabit na pumagitna sa amin. Kung noon pa, wala siyang magiging katayuan, kundi isang kabit. Hindi siya karapat-dapat na tumayo sa harap ko. Bakit ko pa sasayangin ang aking oras para asikasuhin siya? Hindi mabilang na lalaki mula sa mga pamilyang elite ang gusto sa anak ko. Bakit siya magpapakababa para maging isang kabit? Huwag mong babuyin ang pangalan ng anak ko. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya? Baka yung masamang lahi lang sa kanyang dugo. Lumaki si Paige sa pamilyang Grant na may dekalidad na edukasyon. Pero pagdating sa pagiging walang hiya, tulad na tulad siya ng mga Bennett. Samantha, tumahimik ka. Samantha, tumahimik ka. Matagal nang gustong makipagdiborsyo sa'yo ng aming si Daniel. Dahil ikaw ang walang hiya at patuloy na kumakapit sa kanya. Ako ba ang kumakapit sa kanya? O siya ang ayaw makipagdiborsyo? Pakinggan natin ang recording para malaman. Ano? Nakokonsensya ka ba? Naku, ang kapal naman ng mukha.
Sinong nagsabing si Samantha Bennett ang kumakapit kay Daniel Foster? Malinaw na si Daniel Foster ang naglalaro. Gusto niyang nasa kanya ang lahat. Buisit. Talagang gago. Tunay na gago. Tumigil kayong lahat. Nagsinungaling ako sa'yo. Sa totoo lang, wala akong nirecord na kahit ano. Gago ka. Hinamon mo ako? Kapag may kaharap na taong walang hiya tulad mo, kailangan kong gumamit ng matinding paraan. Brenda Foster, ipaliwanag mo ito sa akin. Ang nangyayari kay Daniel Foster at Samantha Bennett, ano ba talaga ang totoo? Siguro si Daniel Foster ang nanloko sa anak natin. Kung hindi gagawa ang anak natin ng ganoong kababang bagay. Anak ko yan. Masyado lang siyang kaakit-akit. Anak mo ang nagpapakalat sa kanya. Samantha Bennett, anong ginagawa mo? May tao ba diyan? Pigilan siya. Hoy, sandali lang. Mabait na bata. Mga tao, kami ni Daniel Foster ay hindi pa diborsyado. Alam ito ni Paige Grant, pero pinili pa rin niyang maging kabit. At ang mga biyenan at asawa ko, sa halip na pigilan ito, hinayaan nilang bastusin nito ako. Sa isang relasyon, ang hindi minamahal ang tagasira, kami ni Daniel, ay tunay na nagmamahalan. Ikaw ang pumagitna sa amin. Wow. Nakikita ko kung gaano kayo nagmamahalan. Ang maibibigay ko lang ay ang hiling na kayong dalawang gago. Kahit hindi kayo ipinanganak sa parehong araw, ay mamatay man lang kayo sa parehong araw. Samantha, tama na ba? Galit ka ba? Hindi pa ako tapos sa mga regalo ko. Alam ko, kaunti na lang ang oras ni Paige. Kaya espesyal kong inihanda ang kabaong na ito para sa kanya. Para may pupuntahan siya pag wala na siya. Ano? Napaka maalalahanin ko, di ba? May tao ba dyan? Kunin niyo ang sumpang ito at ilabas niyo. Samantha, napakabata mo, pero napakasama mo na. Wala yan. Ang ginawa ni Paige Grant ay mas masahol pa kaysa dito. Ganti lang yan. Ay, Diyos ko. Ang gulo-gulo sa bahay na ito. Anong iniisip ko noon? Pinakasalan ng anak ko ang isang sakuna na tulad mo. Dahil nagpasya kang pumunta? Muntik ko nang makalimutan. Si Daniel Foster ang asawa ko. Paano ko naman makakalimutan ang parte niya? Nanay, tatay, nababaliw na ba? Si Samantha. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Paige. Huwag kang mag-alala, Paige. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Samantha, masamang babae ka. Anong lakas ng loob mong sumpain ang anak ko? May tao ba diyan? Hulihin siya. Bugbugin ng mabuti. Kahit hindi ako ang masasaktan, kung ako'y paluin sa harap ng maraming tao, ang sikreto ng aming magkaparehong pandama ay mabubunyag. Namimiss mo ako, di ba? Anong ginagawa nyo dyan? Mga tanga, hulihin siya. Suntukin siya. Tangina, bulag ka ba? Kung masira ang mukha ko, papatayin kita. Ito ba talaga ang matamis at mabait na si Paige? Paige Grant, lumalabas na ang tunay mong kulay. Ang pangit-pangit mo ngayon. Halos na lumabas na ang mga implants mo sa mukha. Samantha Bennett, puta ka, magdusa ka. Daniel, nawalan lang ako ng pasensya sandali. Paige, malinaw kong nakita ang lahat. Namininaw, Daniel, pasensya na. hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Si Samantha. Humihingi ka ng tawad kay Samantha, ngayon din. Daniel, Hindi ko na uulitin. Daniel Foster, kahit na nagkamali ang anak ko, si Samantha ang nagsimula. Bakit kailangan pa niyang humingi ng tawad? Mr. Grant, alam kong laging minamahal mo ang anak mo, pero asawa ko si Samantha. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Daniel Foster, ano ang ibig mong sabihin? Kakalabanin mo ba ang pamilya Grant dahil kay Samantha? Eh kung ganoon nga, Anak, nawawala na ba sa isip mo? Matapos ang lahat ng nangyari, pinagtatanggol mo pa rin ang putang ito? nanay, asawa ko si Samantha. Kung hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong asawa, anong klaseng lalaki ako? Anong asawa? Sa tingin ko talagang nawala na sa isip mo.
Iwanan mo na ang babaeng ito ngayon din o tatanggalan ka ng apelyido ng pamilya natin. Sige, nasa akin ang divorce papers. Pirmahan mo. Samantha Bennett. Gustong-gusto mo ba talagang makipaghiwalay sa akin? Anak, ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na, ngayon din. Kung hindi mo ako pakakawalan, paano mo pakakasalan si Paige Grant? Gusto mo bang habang buhay siyang maging kabit? Tingin ko lang kay Paige bilang isang kapatid. Wow. Kapatid ko lang siya. Haha. Kapatid lang. Nagkakalabuan kayo sa ilalim ng pagiging magkapatid? Hindi ba kayo nahihiya? Magkapatid. Samantha, ikaw, ahas ka. Ang anak ko ay hindi kailanman nagtaksil sa iyo. Inay, Sige, pakakasalan ng anak mo ang kanyang kabit, pero dalisay pa rin siyang perpektong lalaki. 3 buwan na lang ang natitira kay Paige. Gusto niyang matupad ang huling hiling niya. Bilang mga nakatatanda sa kanya, tinutulungan namin siyang matupad iyon. Ano ang masama doon? Ayaw kong makinig. Huwag na kayong magsayang ng hininga. Anak, tingnan mo ang ugali niya. Baliw ang babaeng ito. Hiwalayan mo na siya ngayon din. Hindi ko na siya matiis, kahit isang saglit pa. Inay, Huwag mo akong tawaging inay. Kung nanay mo pa rin ako, hihiwalayan mo siya ngayon din. Naririnig mo ba ako? Sige, kung ganon, dahil sa isang babae, pinababayaan mo ang sarili mong magulang. si Pipayo Kalipi. Pirmahan mo na, bilisan mo. Isang gawain na ang natapos. Ngayon, kailangan ko nang maghanda para sa DNA test. Kapag lumabas ang resulta, hindi na maitatangi ng pamilya Grant na ako ang kanilang anak. Paalam? Dating asawa. Magpaalam ka. Bakit ba kapag pinapanood kitang lumalayo, parang napakalungkot ng pakiramdam ko? Samantha, talaga bang iiwan mo na ako ng tuluyan ngayon? Daniel, wala nang makakapigil para muling magsama tayo. Tapos na ang kasal. Natupad na ang hiling mo. Tapos na rin tayo? Daniel, anong pinagsasabi mo? Paige, kapatid kita. Nararapat lang na alagaan kita habang buhay. Pero ngayon, mayroon na akong sarili kong pamilya. Hindi ko na pwedeng saktan ng paulit-ulit ang pamilya ko dahil sa iyo. Hindi patas sa kanya. Alam ko na, hindi mo pa rin bitawan. Ang putang iyan, si Samantha Bennett. Kung gayon, ipakikita ko sa iyo ng harapan kung gaano talaga kabaliw si Samantha Bennett. Sa oras na iyon, hindi ako naniniwalang hindi ka sisuko. Paige, Ayos ka lang ba? Ma, pa, ayos lang ako. Medyo pagod lang ako. Tulungan mo akong umakyat, Daniel, para makapagpahinga. Palambutin lang ang puso ni Samantha Bennett. Basta magpaiyak lang ako, magiging kampante siya. Sige, umakyat na kayo. May paraan ako para sundin niya ang lahat ng sasabihin ko. Ituloy ang plano. Samantha, ilang araw ka nang hindi umuuwi at hindi ka sumasagot sa telepono. Nababaliw na ako sa pag-aalala. Biglang napakabait mo. May balak ka, no? Samantha, sobrang nag-aalala ako sa'yo. Ikaw, nag-aalala sa akin? Hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko, tapos dito ka pa sa kasal ng iba para hanapin ako? Alam kong hindi mo kayang bitawan si Daniel Foster. Dumaan lang ako para tingnan ka. Samantha, nagkamali ako. Talagang napakasama ng ugali ng tatay mo. Pinahihirapan niya ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na kayang tiisin ito. Samantha, pakiusap, isama mo ako. Oo, sobrang nahihilo ako, Samantha. Tulungan mo akong umakyat para makapagpahinga sandali. Sige,
Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nilalaro mo. Ako ayos lang, pero ikaw ang pagod. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ang bait mo naman. Malamang may laso nitong tubig na to. Pero hindi niya alam na mapupunta ang lason kay Daniel Foster. Heto! Oh, Samantha, anong nangyari? Itong tubig. Jijang, ito ang anak kong babae. Hindi ka naman niya binigo, di ba? Hindi masama. Talagang hindi masama. Maganda talaga siya. Nanay? Tatay? Anong ginagawa ninyo? Jijang, pakiusap. Huwag kang lalapit. Huwag kang mag-ambisyon kung akala mo kayang-kaya mo ako. Ang epekto ng droga, malamang epekto na rin kay Daniel Foster. Imposible yan. Nakita ko ng sarili kong mata na ininom mo yung tubig. Paano ka naging ayos? Ito. Samantha Bennett, ako ang iyong ama. Hindi ako naniniwalang sasaktan mo talaga ako. Eksakto. At saka, 3 kami. Sa tingin mo ba, hindi namin kayang supilin ang isang babaeng mahina? Wala namang nararamdaman akong sakit. Sa teorya, hindi ako masusugatan. Kahit gaano ka kagaling magpanggap, kaya mo ba talagang harapin ang taong wala nang mawawala? Huwag kang lalapit. Umatras ka. Mag-enjoy kayo. Honey, okay ka lang? Daniel Foster, lumabas ka muna sandali. May itatanong ako sa'yo. Palaging profesional si nanay. Kung malaman niyang pinagbintangan ko si Samantha Bennett, kahit anak niya ako, hindi niya ako palalampasin ng ganun-ganun lang. Ang sakit ng ulo ko. Sandali lang, anak. Kukuha ako ng doktor para sa'yo ngayon din. Nanay, tatay, huwag na kayong tumawag ng doktor. Hayaan niyo lang si Daniel na makasama ako sandali. Sige, mauna na kami. Magpahinga ka at subukang matulog. Hindi na kita iistorbo. Daniel, huwag kang umalis. Dito ka lang sa tabi ko. Bigla akong nainitan. Baka may nangyari kay Samantha Bennett? Daniel, ang init ng katawan mo. Tutulungan kitang magpalamig. Paige, wag mong gawin to. Daniel, gagawin kitang masaya. Daniel, Nasa panganib na naman si Samantha Bennett. si Samantha Bennett na naman ang putang yan. Gusto ko siyang mamatay. Samantha, anong ginawa mo sa akin? Ang init ng pakiramdam ko. Nadroga ako. Dahil nagpalit tayo ng pakiramdam, ang epekto ng droga ay natural na lumipat sa iyo. Samantha, hindi mo ba ako tutulungan? Hindi ba't kasama mo lang si Paige Grant? Siya na lang ang humingi mo ng tulong.
Samantha. Ayaw ko ng iba. Ikaw lang ang gusto ko. Samantha, nagsisisi ako sa lahat. Nagkamali ako noon. Hindi ko pinansin ang nararamdaman mo para kay Paige Grant. Nasaktan kita. Pero maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Para bumawi sa iyo? Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Hindi ako ang Samantha Bennett na hinahanap mo. Hindi. Samantha. Ayaw ko ng iba. Ikaw lang ang gusto ko. Lasing na itong gago. Hindi ko na siya kayang asikasuhin dito. Nasa pasilyo tayo. Pumunta na tayo sa lounge. Mauna na akong maligo. Huwag mo akong patagalin. Masunog ka sana. Gago ka. Samantha, tapos ka na ba? Ang init. Nakakasunog. Dapat yan ang magpapasaisip sa'yo. Daniel, paano siya nawala ng ganun kabilis? Mukhang nagtagumpay si Brian Walker. Tatawagin ko na ang lahat. Ipapaalam ko sa lahat kung gaano kaiya at kawawa si Samantha Bennett. Una, gusto ko sanang protektahan ang reputasyon ni Samantha. Kaya ayokong magsalita. Pero ang totoo, si Samantha ang unang nangaliwa. Si Daniel ay matagal nang humingi ng diborsyo sa kanya. Pero ayaw niyang pirmahan ang mga papeles. Ayaw maramdaman ni Daniel na napapahiya ako, kaya inusag niya ang petsa ng kasal. Ano? Nangaliwa si Samantha? Oo. Anong klaseng lalaki ang makakatiis na ang asawa niya ay nangangaliwa? Hindi rin namin inaasahan iyon. Sino ba ang mag-aakalang ganon siya kasama? Hindi lang niya sinira ang kasal ko. Sinubukan pa niyang akitin ang asawa ko. Parang hindi ganoon ang ugali ni Samantha. Ginang Grant, may ebidensya ba kayo dyan? Nandito mismo si Samantha at ang kalaguyo niya. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng samahan ko kayo para makita nyo. Samantha, walang hiya kang babae ka. Lumabas ka riyan. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Samantha? Huwag mo ngang banggitin sa akin ang putang iyan. Teka, malinaw kong narinig ang boses ng babae mula sa loob ng lounge. Paano wala si Samantha dito? Ikaw palang malandi. Dito ka pala nagtatago. Lumabas ka riyan. Paano ikaw? Nasaan si Samantha? Saan siya nagtatago? Lumayo ka. Nandyan siya. Bakit kayong dalawa? Nasaan si Samantha? Ang dami ninyong tao dito. Ayos ka lang ba? Ikaw ang pumili sa tao. Hindi ka ba nag-research muna? Bakla tomboy si Brian Walker. Alam ko na, kumpara sa matanda't mahina ng mag-asawang Bennett, mas gusto ni Brian Walker ang maputi at mabilog na si Logan Bennett.
Logan, ang tanga-tanga mo. Tingnan mo yan. Sino ang mag-aakalang ang tagapagmana ng mga Bennett? Ay lalaki pala ang gusto. Ibig sabihin, yung kalandian ni Brian Walker kanina ay si Logan Bennett. Logan, pasensya na. Gusto ko sanang itago ang sikreto mo. Tumahimik ka. Tumahimik kayong lahat. Tumahimik ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Bruha ka. Inilagay mo ako sa alanganin. Lulugurin kita. Logan, pamilya tayo. Sabay tayong aangat at sabay din tayong babagsak. Bakit ko kayang saktan ka? Tigilan mo yan. Anak, ayos ka lang ba? Samantha, sinira mo ang buong pamilya natin. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana kita ibinalik. Anong pinalitan? Wala yon. Saan ka pupunta ngayon? Siya yon. Siyang nagsabi sa akin na sirain si Samantha. Brian Walker, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko nga siya kilala. Ako. Mayroon ako. May ebidensya ako. Siran mo si Samantha. Sa araw ng kasal. Gusto kong makita ng lahat kung gaano siya kabasura at malandi. Napakabait ni na Mr. Grant at Mrs. Whitman. Paano sila nagkaroon ng ganito kalupit na anak? At tingnan mo, si Paige Grant at si Mr. Grant ay hindi naman magkamukha. Sa halip, siya ay eksaktong kamukha ng pamilyang Bennett. Sa tingin mo ba ay maaaring napalitan sila ng ipinanganak? Mukhang ganoon nga. Ibig sabihin ba ang mga Bennett at si Paige ay nagtulungan para ipahamak si Samantha? Hindi ako yun. Peke ang recording na ito. Ito. Sinadya akong ipahamak ni Samantha. Tama nga. Mabait at magalang si Paige. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Makinig ka sa akin, Brian Walker. Wala ka bang kahihiyan? Seryoso? Para iligtas ang sarili mo, ginagawan mo ng kaso ang isang inosenteng babae. Nakakadiri. Ako, hindi ko siya kilala noon. Bakit ko siya sasaktan kung hindi ko siya kilala? Siya ang lumapit sa akin kasama ang mga Bennett. Samantha ang sarili kong anak. Bakit ko kayo ipag-upa para sirain siya? Sino ang nakakaalam kung ano ang problema sa inyo? Ang batas hindi papayagang makaligtas ang sinumang kriminal. Hindi namin kailangan ng pagiging hukom ninyo. Tinawag mo ang pulis? Kahit alam kong gusto ng kapatid ko ang mga lalaki, ang taong pangit, mataba, at malagkit tulad niya, ay siguradong hindi ang tipo niya. Akala ko pinipilit ang kapatid ko, kaya bilang kapatid niya, syempre kailangan kong ipaglaban ang katarungan para sa kanya. Putangin na mo. Ang pulis. Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Bitawan ang anak ko. Tatay, tulungan mo ako. Paumanhin, Ginoong Grant. Sinusunod lang namin ang batas. Huwag mo sanang gawing mahirap ito para sa akin. Hindi kailanman gagawa ng ilegal ang anak ko. May pagkakamali siguro. Ginoong Grant, Ginang Whitman, si Paige Grant ang may pakana nito. Nagbayad siya para saktan si Samantha Bennett at nahuli ng nakikialam. Paano nangyari yon? Naiintindihan ko na. Ikaw ang nag-imbento ng kwento laban sa anak ko. Ginoong Grant? Mayroon akong recording bilang ebidensya. Bakit hindi mo pakinggan? Siran mo si Samantha Bennett. Sa araw ng kasal, gusto kong makita ito ng lahat. Nanay, tatay, huwag kayong maniwala. Peke yung recording na yan. Peke raw ang recording? Bakit parang may ginawang masama ang itsura mo? Tatay, maniwala ka sa akin. Inimbento lang yan laban sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya. Paige, kung talagang may nag-imbento ng kwento laban sa'yo, natural na lilinawin ng batas ang pangalan mo. Pero kung talagang may ginawa kang mali, kahit anak kita, hinding-hindi kita patatawarin. Lahat to dahil sa babaeng yun. Nagpapalayo sa akin at kay nanay. Samantha Bennett, hindi kita palalampasin. Huwag kayong nakatayo lang diyan. Umalis na tayo. Ang sakit, ang sakit. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon.
Sinong may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Anak ko si Paige. Hindi ko hahayaang may makagalaw sa kanya. James, ano ang ginagawa mo? Mahina si Paige. Ang isang lugar na tulad ng bilangguan, hindi niya ito makakayanan. Ikaw ang kanyang ina. Wala ka bang pakialam sa kanya? Mas mahalaga si Paige sa akin kaysa kanino man. Pero kung patuloy ko siyang papabayaan dahil lang anak ko siya at hahayaan siyang makalusot sa lahat, magpapatuloy lang siya sa paggawa ng parehong mga pagkakamali. Paige, labis akong nagsisisi. Kasalanan ko na hindi kita inalagaan ng maayos. Kaya't nagawa mo ang malaking pagkakamaling ito. Kay gandang pagpapakita ng pagmamahal ng pamilya. Pero Madam Grant, may tanong ako. Posible kaya na hindi mo naman talaga siya anak? Bahala na. Kung hindi siya anak ni Mr. Grant, sino? Ikaw. Eksakto. Alam kong parang teleserye ito. Pero nasa melodrama tayo ngayon. Nagkataon, ako ang tunay na anak na ipinanganak na napalitan. Paano nalaman ni Samantha Bennett? Setyembre 11, 2000. Sa araw na iyon, Madam Grant, naglihi ka sa Riverton Medical Center. Tama, paano mo nalaman? Hindi naman ito sekreto. Hindi iyon patunay ng kahit ano. Nagkataon, si Nina Bennett ay naglihi ng maaga pagkatapos ng pag-atake ni Greg Bennett at dinala rin sa Riverton Medical Center. Sa araw na iyon, ang anak ni Nina ay na-diagnose na may congenital kidney disease. Para mailigtas ang kanyang anak, siya ay pinalitan ng kanyang sanggol sa iyo. Paano mo nalaman ito? Nag-imbestiga ka ba? Hindi na kailangan ng investigasyon. Ikaw mismo ang umamin. Nina Bennett, ipaliwanag mo ang sarili mo. Posible bang sa loob ng 25 taon, ibang tao pala ang anak na pinalaki ko? Kaya pala itong walang kwentang batang ito ay biglang gumaling. Hindi pala siya tunay na anak ko. Kumilos ka ng maayos. Alam ko na. Si Paige Grant ay mukhang kamukha ng mga Bennett. Baka nagpalit sila noong ipinanganak. Hindi ko inakala na tama pala ako. Bakit hindi na lang mag-DNA test? Nina Bennett, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang nagdala ng malas na Samantha pabalik. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong. Lalabanan kita. Kung malaman ng pamilya Grant kung paano mo tinrato si Samantha sa mga nakaraang taon, hindi lang ilang dekada sa bilangguan ang kapalit. Hindi ganoon kasimple. Pag-isipan mong mabuti. Mr. Grant, 9 na buwan kong dinala si Samantha. Siya ang tunay kong anak. Huwag kang padadala sa panlilin lang niya. Kung sinasabi ninyong peke ako, mag-DNA test na lang tayo. Nagpadala na ako ng tao kasama ang iyong mga DNA sample para ipatest. Ang resulta ang magsasabi kung sino ang tunay kong anak. Sana ay bigyan kami ng mga opisyal. Sana ay bigyan kami ng mga opisyal ng kaunting panahon para ayusin ang usaping pamilya. Una muna, dalhin ninyo ang 4 na iyan. Umalis kayo. Ang sakim na Jane Grant, paano siya napakabilis? Huli na para maghanap ng tao, para palitan ang mga report. Ano ang gagawin ko? Ma, hindi ka ba naniniwalang ako ang iyong tunay na anak? Malinaw na nagsisinungaling si Samantha. Paano ka maniniwala sa kanya? Kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot na masaktan si Paige? Pa, Wala akong pakialam kung si Samantha ay anak ko o hindi. Si Paige ay anak ko pa rin at hindi iyon magbabago. Mr. Grant, nandito na ang resulta. Alam ko na, Samantha ang anak natin. Kaya pala nung una kong makita siya, may kakaibang pakiramdam ng pagkamagkakilala. Anak nga talaga ni Ginoong Grant si Samantha Bennett dahil sobra akong naging masama sa kanya noon. Sa tingin mo, magagalit ba siya sa akin? Anong kinakabahan ka? Kahit na si Samantha Bennett ay anak ng pamilyang Grant, ang tagal na nilang pinalaki si Paige, halos 25 taon. Hindi ako naniniwalang wala siyang pagmamahal na ama kay Paige. Tama ka. anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng makulong. Mamamatay ako roon. Kailangan kong makahanap ng paraan para manatili sa pamilyang Grant.
Samantha, pasensya na. Hindi ko dapat ninakaw ang pagkatao mo. Ngayong ikaw na ang tunay na pamilya. Hindi na ako mananatili rito para makasagabal. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ano man ang mangyari, anak pa rin kita. Pero paano naman si Samantha? Siyempre, anak ko rin si Samantha. Pagkatapos nito, ipapahayag ko ng publiko na si Samantha ang matagal nang nawawalang pangalawang anak ng pamilyang Grant. Ang dami ng kasalanang nagawa ni Paige Grant. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Huwag mong kalimutan. Muntik na lang gahasain si Samantha ni Brian Walker. Sa wakas, may nasabing matino si Daniel Foster. Samantha, ang buong kwento ay malinaw na sa akin ngayon. Nandito ako, hindi ko hahayaang magdusa ka pa ng hirap. Si Paige ay talagang may mga nagawang mali pero hindi siya masamang tao sa ugali. Basta kami ni Jane ang maggabay sa kanya ng matagal, tiyak na magiging maayos din siya. 25 taon mo siyang pinalaki, pero mali pa rin ang naging resulta. Ito'y nagpapatunay na masama ang kanyang ugali at hindi na ito mababago. Samantha, puta ka. Hintayin mo lang. Hoy, anak ko. Bilis, dalhin niyo siya sa ospital. Doktor, kamusta si Paige? Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan niya agad ng kidney transplant. Kung maghihintay pa tayo ng mas matagal, malalagay sa peligro ang buhay niya. Pero saan tayo makakahanap ng donor na match? Ang kidney ng binibini ay match kay Miss Grant. Pwede mong tanungin siya kung handa siyang mag-donate ng kidney kay Miss Grant. Bakit si Samantha? Tatawagan ko si Samantha Bennett ngayon. Pumunta ka rito agad para magbigay ng kidney kay Paige. James, Samantha ang tunay na anak natin. At nakalimutan mo ba? Pinagbantaan ni Paige ang buhay niya. Alam ko, pero ang pag-alis ng kidney hindi makakaapekto sa kalusugan niya. Kung hindi makakuha ng kidney si Paige, mamamatay siya. Kahit hindi tunay na anak ko si Paige, pinag-aral ko siya ng 25 taon. Hindi ko basta-basta hahayaan siyang mamatay. Hindi ako pumapayag. James, binabalaan kita. Kung gagalaw ka sa Samantha, lalabanan kita hanggang sa huli. At isa pa. Simula ngayon, magbabantay ako sa Samantha sa lahat ng oras. Huwag kang maglakas loob na lumapit sa kanya. Daniel, tulungan mo ako kausapin si Samantha. Kung mapapayag mo si Samantha na magbigay ng kidney kay Paige, ibibigay ko sa iyo ang development rights sa Springwater Estates. Mr. Grant, ang katawan ay pag-aari ni Samantha Bennett. Wala akong karapatan na magdesisyon para sa kanya. Sabihin mo ang gusto mo. Kung mapapayag mo si Samantha, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Kahit na ibigay ang buong Grant Group sa iyo, gagawin ko. Mr. Grant, ako ang makikinabang. Bakit kailangan pang masaktan ulit si Samantha Bennett? Hindi patas para sa kanya. Kung hindi kami ni Samantha nag-swap ng pisikal na sensasyon, hindi ko malalaman ang sakit na naranasan niya. Buti na lang, na-realize ko agad. Hindi ko hahayaan na may mang sakit sa Samantha Bennett. Daniel, huwag mong kalimutan, si Paige ang nag-save sa buhay mo. Dahil sa utang na iyon, nasaktan ko si Samantha Bennett paulit-ulit. At ngayon, ginagamit ang buhay niya bilang trade. Pero ako ang may utang. Bakit siya ang magbabayad para sa akin? Makakahanap ako ng suitable donor para sa Paige sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, wala na akong utang sa kanya. Tatay. Nandito ka na. Tatay, narinig ko yung usapan sa labas ng pinto. Huwag mong pag-initan si Samantha. Ayos lang. Ang saya-saya ng huling 25 taon, wala akong pagsisisi. Handa na akong umalis sa mundong ito. Anak ko. Tatay. Napakatanga talaga ni James. Ganoon pa rin siya kadaling lokohin. Ilang luha lang ang kailangan, at nasaktan na siya. Tatay. Nagkamali ako noon. Nasaktan ko si Samantha. Naiintindihan ko na ngayon. Pero, baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Samantha. Sige, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng matagal at malusog. Wala akong pakialam sa iba.
Ang kaligtasan ng anak ko ang una. Tungkol naman kay Samantha, bibigyan na lang natin siya ng dagdag na bayad sa ibang pagkakataon. Hindi ba't natutulog lang ako sa bahay? Nasaan ako? Hindi ko inakala na si James ay gagawa ng lahat para sa kanyang ampon na si Paige, na handa siyang isakripisyo ang sarili niyang anak na lalaki. Pero buti na lang, binalaan ako ni Madam Grant. Kaya lang ako nakapaghanda. Simulan na ang operasyon. Pinadala ka ni Paige Grant. Samantha Bennett, gagawin kong mukhang medical accident ang pagkamatay mo. Maaari kang mamatay ng payapa. Hindi. Nagkakaisa kami ng pisikal na sensasyon ni Daniel Foster. Kung may mangyari sa akin, hindi rin makaligtas si Daniel. Pero sa ngayon, ang kailangan ko lang ay lubos na paghihinayang ni Daniel. Hindi ako dapat magkamali sa huling hakbang. Ilagay ang thumbprint mo sa organ donation form. Isang kidney lang ang kailangan ni Paige Grant para mabuhay. Hindi mo naman kailangan patayin ako para sa kanya. Pakawalan mo ako. Ibibigay ko ang kahit anong halaga na gusto mo. Ang ama ni Miss Grant ay ang pinakamayaman sa Amerland. Kahit gaano ka kayaman, makakapantay ka ba sa iyon? Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko pakakawalan ka. Huwag kang lumapit. Tumakbo ka. Bakit huminto ka? Paige Grant, nag-divorce na kami ni Daniel. Wala na ang makakapigil sa inyong dalawa. Hindi mo na kailangan patayin ako. Kung ikaw nga ang tunay na anak ni Mr. Grant, sa pagpatay lang sa'yo, ako'y magiging ang tunay na Grant heiress. Kaya, sabihin mo, paano ka nakaligtas? Nakita kong handa ka. Ikaw, lumabas, magbantay ka sa labas. Huwag papapasukin ang kahit sino. Samantha, ano nga kung ikaw ang tunay na Grant heiress? Kahit na ang puso ni Daniel ay para lang sa'yo, ano ang magagawa mo ngayong araw? Ang araw ng pagkamatay mo. Ay, hindi. May nangyari sa Samantha. Hoy! I-track mo ang lokasyon ni Samantha ngayon! Napakaraming beses na siya'y sinaksak. Pero paano siya'y okay pa rin? Hindi ko ito makapaniwala. Ngayon, ako ay hahati-hatiin ka sa mga piraso. Subukan natin kung makakaligtas ka. Ay, naku! Samantha, sana maayos siya. Ang madam ay nasa operasyon ngayon. Hindi ka pwedeng pumasok. Umalis ka sa daan ko. Kung may mangyari sa Samantha, ikaw ang mananagot. Samantha, pumunta ka sa impyerno. Wag. Bakit ka tumalon ng ganoon? Ayaw kong kitang patayin. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang may sala dito. Saglit. Paige Grant, kahit hindi tunay na ina mo si Madam Grant, pinag-aral ka niya ng 25 taon. May puso ka pa ba? Mula nang dumating ka. Sa puso niya, hindi na ako ang anak niya. Dahil sa'yo, ipapakulong niya ako. Malinaw na siya, ang unang nagtaksil sa akin. Ang paghihiganti kong ito, ay kabayaran niya. Paige, tigilan mo na yung paghihiganti mo. Hindi pa huli ang lahat. Ma, wala nang atrasan para sa akin. Kapag pinatay ko kayong dalawa, saka lang ako makakapagpahinga.
Panaginip mo yan. Saglit. Dadalhin kita sa doktor ngayon. Nakabantay sa labas si Eric Mason. Hindi ako makakaalis. Umalis ka na. Iwanan mo na ako. Huwag kayong magmadali. Wala sa inyong dalawa, kahit isa, ang makakatakas. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko na ang anak mo para sumama sa'yo. Pasensya na, Samantha. Dahil nabigo ako na protektahan ka. Ginang Grant, Nako, ang bilis mo namang magmadali. Kung ganoon, ipapadala kita sa ibaba para sumama sa kanya. kaya mo yan. Dadalhin kita sa doktor ngayon din. Tara na. Nasaan si Samantha? Huli ka na. Nagsimula na ang operasyon. Anong sinabi mo? Umalis ka na dyan. Dahil kay Paige, pababayaan kita ngayon. At kung tumanggi ako? Huwag mong sisihin ako kung ako'y maging malupit. Huwag mong kalimutan, si Paige ang tagapagligtas mo. May utang ka pa rin sa kanya ng buhay mo. Pero ako ang may utang sa kanya. Bakit si Samantha ang dapat magbayad? Kung gayon, siya ay malas lamang. Sa ngayon, ang kanyang kidney lamang ang ganap na tumutugma sa kidney ng anak ko. Upang iligtas ang anak ko, kukunin ko ang bato ni Samantha. Daniel, kung ipipilit mong pigilan ako, puputulin ko ang lahat ng kooperasyon sa pamilya Fletcher. Subukan mo. Ano? Ang mga kasosyo ay nagkansela ng lahat ng order. Ikaw. Ang pamilya Grant ay nasa tuktok ng masyadong matagal. Ngayon, ang posisyong ito ay dapat magpalit ng kamay. Mr. Grant, basta't pakakawalan mo si Samantha, maibabalik ko ang lahat sa ayos. Medyo magaling ka. Sa maikling panahon lamang, nagdulot ka ng 2 bilyon na kawalan sa mga order. Gayunpaman, kung gagamitin mo ang paraang ito para pabayaan ko si Samantha, nananaginip ka. Dad, tumakas si Samantha. Sinaksak pa niya si Mom. Samantha, kayong dalawa, humayo. Hulihin si Samantha at dalhin siya sa akin. Doktor, kumusta na siya? Ang mga sugat ng pasyente ay napakalubha. Hindi pa siya ligtas sa panganib. Ngunit maging panatag kayo, gagawin namin ang lahat para iligtas siya. Salamat, Doktor. Sino ka? Anong ginagawa mo? Dalhin siya palayo. Samantha. Huwag kang gagalaw. Samantha, ayos ka lang ba? James, anong ginagawa mo? Magsalita ka. Anong ginawa mo kay Jane? Ibaba mo ang baril. Hindi mo na ba gusto yung 2 bilyong dolyar na deal? Kung wala na si Jane, ano pa ang silbi ng Grant Group sa akin? Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo kay Jane? Sinaksak si Ginang Grant sa tiyan. Nasa bingit ng kamatayan ng buhay niya. Pero hindi ako ang nanakit sa kanya. Si Paige ang gumawa noon. Samantha, pinakiusapan lang kitang ibigay ang bato kay Paige. Pinatay mo talaga ang sarili mong ina. At saka pinagbintangan si Paige. Paano ako nagkaroon ng ganitong napakasamang anak? Papatayin kita. Baliw ka ba? Para sa isang babaeng tulad nito, isa sa paladar mo pa ang buhay mo? Hindi ba't handa rin si Mr. Grant na isakripisyo ang lahat para kay Madam Grant? Naiinis. Sa tingin ko, natatakot kang kung sasaktan mo ako. Ikaw ang mamamatay. Daniel Foster, hinahangaan kita. Ang tapang mong magsakripisyo para sa iyong minamahal. Ngunit ang tapang ay hindi makakapagligtas sa kanyang buhay. Tatay, huwag mong saktan si Daniel. Paige, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo sumasakit lang ang ulo ko. Samantha Bennett, paano mo nasabing hindi mo ginawa ito? Ang mga sugat ni Paige Grant ay talagang ako ang may gawa. Hindi ko ito itinatangi. Alam kong ikaw ito.
Tatay, hindi lang ako sinaktan ni Samantha, sinaktan din niya si Mama. Kailangan mong maghiganti para sa amin. Kung sinasabi mong ako ang nanakit kay Madam Grant, samahan mo ako sa presinto. Huwag. Kung tatawag tayo ng pulis, tiyak na malalaman nila ang totoo. Tatay, ang bagay na ito ay may kinalaman sa ilang malalaking pamilya sa Amerland. Malubha ito. Huwag muna tayong tumawag ng pulis. Sa huli, dapat tayong magbigay ng konting mukha para kay Samantha. Ang pamilya Bennett ay lipol na. Bakit ko iyon iintindihin? Paige Grant, paulit-ulit kang gumagawa ng dahilan. Hindi ba't? Gusto mong mahuli ang taong nanakit kay Madam Grant? Buisit, ang hirap talaga ni Samantha Bennett. Ay, hilo na hilo ako. Paige, ayos ka lang ba? Doktor, kunin mo ang doktor. Ngayon din. Ang itinuturing kong ama na ito ay dapat na pinakamayaman sa Amerland. Pero napapaniwala pa rin sa ganitong lumang paraan. Hindi na kailangan ng doktor. May paraan ako para gisingin siya. Tigilan mo yan. Hindi ko hahayaang mahawakan mo kahit isang hibla ng buhok ng anak ko. Daniel Foster, pigilan mo sila. Tingnan natin kung makakapagpanggap ka pa. Samantha Bennett, ang lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Bubuwisan mo yan ng buhay mo. Tigil. Hemp. Tatay. Ang sakit ng mukha ko. Samantha Bennett, ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko sa harapan ko. Wala ka na talagang kontrol. Mr. Grant, si Samantha Bennett ang iyong tunay na anak. Si Paige Grant ay ampon lamang. Isang anak na gagawa ng ganyan sa kanyang ina, ayaw ko sa kanya. At ayaw ko rin sa isang tatay na tulad mong tanga. Mr. Grant, huwag kang magmadali. Hintayin nating magising si Madam Grant at sabihin ang totoo, saka mo gawin sa akin ang gusto mo. Hindi. Kailangan kong maghanap ng paraan para patayin ang matandang yan, si Jane Grant. Kapag sinabi niya ang totoo, tapos na ako. 50 milyon. Patayin si Jane Grant. 50 milyon. Patayin si Jane Grant. Ako na ang chef ngayon. Magpahinga ka na. See ya. Mr. Grant, pasensya na. Hindi nakaligtas si Mrs. Grant. Ano? Pakikiramay po. Maria, paano mo kami iniwan ni tatay? Patay na si Mrs. Grant. Samantha Bennett, pinatay mo ang nanay ko. Anong lakas ng loob mong humarap dito? Tatay, ayusin na natin ang libing sa lalong madaling panahon. Ayoko nang magdusa pa siya dito sa mundo. Mabuti kang bata. Ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit. Gago. Kapag nawala na si Samantha Bennett, ikaw ang susunod. Kapag ako na ang nag-iisang tagapagmana ng Grant Group, si Daniel ay siguradong sasama sa akin. Tao, dakpin si Samantha Bennett. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Daniel, protektahan mo pa rin siya? Daniel, gumawa ng napakasamang krimen si Samantha. Paano mo pa siya ipagtatanggol? Hanggang sa dumating ang pulis, walang dapat humipo sa kanya. Sige, tatawag ako ng pulis ngayon din. Kumusta? Pulis, may natanggap kaming ulat. May nag-ulat ng tangkang pagpatay dito. Kakaiba. Hindi pa nga ako tumatawag. Sino ang tumawag ng pulis? Ah, buhay na buhay siya. Ako. Paano ka nabubuhay pa? Siguro nagtataka ka. Malinaw na tinurukan mo ako ng lason.
Paano ako naging maayos na maayos at nakatayo rito? Buti na lang, nagising ako sa tamang oras. Madam Grant. Ayos ka lang ba? Madam Grant, bumalik lang ako para kunin ang log ng pag-iikot. May iba pa akong gagawin, kaya aalis na ako. Kung may mga tanong ka mamaya, diretsuhin mong kausapin si Dr. Eric Mason. Doktor? Sandali. Gusto kong humingi ng pabor. Paige Grant. Eric Mason, ang lakas ng loob mo. Sinubukan mo talaga akong patayin. Madam, ano ba talaga ang nangyayari? Tangang bulag ka. Muntik mo nang masaktan si Samantha. Pero, ang mga sugat mo, Si Paige Grant ang tumusok sa akin. Akala mo ba talaga ay si Samantha? ano ba ang nagawa ko? Dapat mong pag-isipang mabuti kung paano mo ito mababawi sa ating anak. Dalhin ninyo palayo sina Paige Grant at Eric Mason. Hindi ako makapaniwala na nahuli ako. Hindi. Kung babagsak ako, may isasama ako. Hindi. Samantha, ingat! Sige, barilin mo. Masarap sa pakiramdam na may isasama ako sa pagpanaw. Hey Grant, pakawalan si Samantha Bennett! Paige Grant, kung pakakawalan mo lang ang anak ko, hindi ako maghahain ng kasong kriminal. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Hanggat hawak ko si Samantha Bennett, mag-aatubili kayong lahat. Kung hindi, binaril na sana ninyo ako. Ano ba talaga ang gusto mo para pakawalan ng anak ko? Kung hahayaan mo lang akong umalis, pakakawalan ko si Samantha Bennett. Lahat, ibaba ang mga baril. Ibaba? Ibaba. Paige Grant, kumalma ka. Huwag kang gumawa ng anumang kapusukan. Ibaba ang mga baril. Itaas ang mga kamay. Sapat na ba ito ngayon? Pakawalan mo agad ang anak ko. Daniel, naaalala ko na sa kamay mo, may isa ka pang baril. Lahat, umatras kayo ng isang hakbang. Umatras. Isara ang lungsod. Hanapin agad ang 2 iyon. Huwag kang gagalaw. Kung gumalaw kahit konti ang kamay ko, at paputok ang baril, ang ulo mo ay paputok. Parang paputok. Akala ko tatakbo ka. Takbo. Saan pa ako pupunta? Ang buong Riverton ay malamang nakasara na ngayon. Kung babagsak ako, may isasama ako. Si Daniel ang tumatawag. Mukhang nag-aalala siya sa iyo. Wala siyang pakialam sa akin. Sa tingin ko, nag-aalala lang siya na masaktan ang kanyang katawan. Tumahimik ka at huwag kang magsalita. O babarilin kita. Daniel, Nasaan ka? hulaan mo. Paige Grant. Wala akong oras para magtago-tago. Nasa 23 Riverton Street ako. Pero kailangan mong pumunta ng mag-isa. Kung malaman ko na sinusundan ka. Barilin ko si Samantha Bennett. Samantha, hintayin mo ako. Pagdating dito ni Daniel, sisindihan ko lahat ng gasolina. Susunugin ko ang buong lugar na ito. Dahil hindi ko siya makuha. Sirain ko na lang siya. Mamamatay ka para sa isang lalaki na hindi ka naman minamahal? Baliw ka ba? Oo, baliw ako. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Kahit si Daniel man. O ang Grant Group. Lahat ng ito dapat ay akin. Ikaw ang nagnakaw ng lahat sa akin.
Wala ka bang hiya? Hindi naman ito sa'yo kahit kailan. Tumahimik ka kapag patay ka na. Wala nang may iwan para makipagkompetensya sa akin. Samantha, Ayos ka lang ba? pasok muna ako para tingnan ang sitwasyon. Dito muna kayo. Alagaan ninyo si Ginoong Grant. May baril ang suspect. Masyadong mapanganib kung mag-isa kang papasok. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran yan. Ikaw, manatili ka sa labas. Hintayin ninyo ang 2 putok bilang senyales. Saka kayo sumugod para tumulong. Mag-ingat ka, Ginoong Foster. Umaasa ako sa'yo na aalagaan mo si Samantha. Daniel, nandito ka na. Nasaan si Samantha Bennett? Saan mo itinago si Samantha Bennett? Daniel, bakit si Samantha lang ang iniintindi mo at hindi ako? Tigilan mo yan. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Samantha Bennett. Siya. Hinati-hati ko na siya at ipinakain sa mga aso. May sensory link ako kay Samantha Bennett. Kung may nangyari sa kanya, mararamdaman ko talaga yun. Mukhang ligtas na si Samantha Bennett at umalis na sa lugar na ito. Wala nang saysay na mag-aksaya pa ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo dito. Talagang wala akong may tatago sa'yo. Pero dahil nandito ka na, huwag ka nang umasang makakaalis ka pa. Ang sahig ay puno na ng gasolina kapag hindi ako nag-ingat at nagpaputok ang baril na ito. Magkakasama tayong lahat dito. May sensory link ako kay Samantha Bennett. Kakatakas lang niya. Hindi ko pwedeng hayaan na masaktan siya dahil sa akin. Paige Grant, ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko lang ay ang pagmamahal mo. Iniligtas mo ang buhay ko. Sabi mo aalagaan mo ako habang buhay. Pero simula't simula pa, si Samantha Bennett lang ang minahal ko. Kaya ang lahat ng kabutihan mo sa akin ay dahil lang sa utang na loob mo sa pagligtas sa buhay mo. Pero alam mo ba? Hindi naman talaga ako ang nagligtas ng buhay mo. Si Samantha Bennett yun. Anong sinabi mo? Samantha, akala ko hindi kita muling makikita. Nasugatan ka ba? Mama, okay lang ako. Kailangan na tayong umalis. Gasolina ang nakalat sa lahat ng dako. Delikado. Pero, nandyan pa sa loob ang Daniel Foster. Kaya itong berdeng hiyas, ninakaw mo rin ba iyan kay Samantha Bennett? Ang hiyas na ito, nadiskubre ko lang. Hindi ko alam kung bakit ako ang napagkamalan mong tagapagligtas. Kaya ang peklat sa balikat mo, paano mo ipapaliwanag iyon? Sa katunayan, noong araw, nandoon din ako sa lugar ng sunog. Kung hindi dahil kay Samantha Bennett. Ako sana ang nagligtas sa iyo. Siya, ninakaw niya ang lahat sa akin. Wala na akong natira. Pero kung sasabihin mo lang na mahal mo ako, susuko ako. Kung hindi, magkasama tayo sa kabilang buhay. Wala kang pag-asa. Kung maglakas loob kang umalis, sisindihan ko ang buong lugar. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung mas mabilis ang baril mo o mas mahusay ang pag-target ng SWAT team. Samantha, talagang bumalik ka. Bumalik ako partikular para makita na mahuli ka sa aking sariling mga mata. Samantha, gago ka. Dahil gusto mong mamatay, bibigyan kita ng gusto mo. Paige, tumigil ka sa paggawa ng mga pagkakamali. Kung susuko ka ngayon, maaari kong hilingin sa mga autoridad na maging mapagbigay. Tumigil ka sa pagpapanggap na mabuting tao. Tapos na ang buhay ko kahit papaano. Kaya hindi kita palalampasin ng madali. Dakpin siya. Pumunta ka sa impyerno. Mahal, ayos ka lang ba? Mahal. Ayos lang ako. Daniel, anong nangyari sa iyo? Malinaw na tinatamaan ko si Samantha. Bakit ikaw ang nasaktan? Daniel, patanjin nga, Daniel. Daniel Foster. Hindi pa lubusang nakokolekta ang mga puntos ng pagsisisi. Huwag mong subukang mamatay. Hindi ko hahayaang mawala ang bilyon-bilyong dolyar kong bonus. Samantha, huwag kang mag-alala. Nandito na ang mga doktor. Isusunod ko sila ngayon din. Bilisan mo.
Samantha, pasensya na. Ang dami kong pagkakamali sa buhay. Pero buti na lang, ako ang sinagip ka. Tumigil ka nga sa pagsasalita. Ang dami-dami mong dugo. Huwag kang mag-alala. Ako ay tiyak na mabubuhay. Daniel. Ang pera ko. Daniel, huwag kang mamatay. Paano na ang pera ko kung mamatay ka? Hala, gumising ka. Kumusta ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Hindi tinamaan ng bala ang puso niya. Wala sa peligro ang buhay niya. Magigising din siya. Salamat sa Diyos. Magiging maayos si Daniel. Ngayong nandito ka na, aalis na ako. Samantha? Salamat. At pasensya na. Noon, bulag kami. Nagkamali kami ng turing sa isang bato bilang perlas. Nasaktan ka at ang anak namin. Kasalanan ko rin. Ako ang nagbigay daan kay Paige Grant, kaya nakagawa siya ng ganitong gulo. Kung babalik ka lang sa pamilyang Pletzer, tiyak na ituturing kitang parang sarili kong anak. Hindi kita pahihirapan. Pangako. Gusto ko lang itanong ito sa iyo. Kung hindi ako anak ni Mr. Grant at tagapagmana ng Grant Group, nandito ka pa rin kaya na lumuhod sa harap ko, na mamakaawa ng kapatawaran? Sa tingin mo lang na may makukuha ka sa akin, kaya ganyan ka kagana na ayusin ang lahat. Kung ako ay isang ordinaryong tao lamang, na walang estado, natatakot ako na ang haharapin ko lang ngayon ay ang iyong mga paratang at insulto. Hindi. Talagang naiintindihan naming nagkamali kami. Samantha, ang anak ko ay talagang nangangailangan sa iyo ngayon. Para sa panahong iniligtas niya ang buhay mo, bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Pwede ka bang bumalik sa pamilya Pletzer? Iniligtas ko rin ang buhay niya 7 taon na ang nakalipas. Tabla na tayo. Binibining Bennett, sandali lang po. Gusto kayong makita ni Ginoong Hawthorne. Nasugatan ka. Mag-ingat ka. Hindi ako mananagot kung may mangyari. Samantha. Nanaginip lang ako. Napanaginipan kong namatay ka sa operating table. Pasensya na. Hindi ko inaasahan na si Daniel ay mananaginip tungkol sa orihinal na plot. Pero alam ko talaga na wala sa mga ito ay panaginip, di ba? Dahil alam mo na ang katotohanan. Dapat mong maintindihan na ang taong ayaw kong makita ngayon ay ikaw. Samantha, wala na bang pag-asa para sa atin? Samantha, pwede ko bang bayaran ang mga nagawa ko? Daniel? Mananatili ka ba sa isang tao na minsang nasaktan ka? Pasensya na. Wala akong Stockholm Syndrome. Hindi ako magkakagusto sa taong nanakit sa akin. Kung gusto mo talagang magbayad sala, di wag mo na akong makita. Samantha! Tapos na ang misyon. Congratulations sa divorce mo kay Daniel Foster. Natagpuan mo ang mga tunay mong magulang. At ganap na nabago ang orihinal na plot. Ang regret level ni Daniel Foster ay umabot sa 100%. Ang sensory swap sa pagitan mo at Daniel Foster ay na-deactivate. Gusto mo bang umalis sa mundo ng nobela? Sistema, pwede bang bigyan mo ako ng konting oras? Gusto kong magpaalam ng huli sa mga magulang ng orihinal na host. Sa loob ng kalahating oras, ilalabas ko na kayo dito. Salamat. Samantha, dito. Umupo ka. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Samantha. Galit ka pa ba sa akin? Nagbibiro ka lang, Mr. Grant. Paano ako magagalit sa iyo? Alam kong may pagdaramdam ka sa akin. Pero ako ang tunay mong ama sa huli. Sa pagitan ng magulang at anak, walang dapat magtagal na sama ng loob. Nakausap ko na ang mga autoridad. Sa buong natitirang buhay niya, magdusa siya sa kulungan. Ililipat ko ang lahat ng shares ko at assets sa iyo. Mapapatawad mo ba ang ama mo? Hindi. Alam kong nagkamali ako. Bakit?
Hindi mo ako mapatawad? Bakit ko dapat? Dahil lang sa isang simpleng paghingi ng tawad, dapat na kitang patawarin? Mr. Grant, nakalimutan mo na ba? Muntik mo na akong patayin. Samantha, nawalan lang ako ng ulo ng sandali. Muntik na akong mamatay. Samantha, lahat ng sinasabi mo, wala ni isa sa mga iyon ang talagang nangyari. Hindi mo pwedeng. Hindi mo pwedeng hatulan ako sa mga bagay na hindi naman nangyari. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para ituwid ito, okay? Hindi ko tatanggapin iyon. Hindi kita patatawarin. Samantha? Huwag kang umalis. Hindi ko kayang mawala ka. Tumayo ka. Ibig sabihin ba nito ay pinatawad mo na ako? Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Itabi mo na lang ang iyong paghingi ng tawad para sa ibang blue agkakataon. Tapos na kayong mag-usap ng tatay mo? Pasensya na. Hindi ko pa rin mahanap ang paraan para patawarin siya sa lahat ng ginawa niya noon. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Iginagalang ko ang anumang desisyon mong gawin. Akala ko susubukan mong pilitin akong patawarin siya. Hindi ko naranasan ang pinagdaanan mo, kaya hindi ko masasabi sa iyo na patawarin ang sinuman. Salamat. Nanay mo ako. Hindi mo kailanman kailangang magpasalamat sa akin. Oo nga pala, anong gusto mong ulam mamayang gabi? Ako na ang magluluto. Gusto ko ng sweet and sour ribs. Sige, walang problema. System, ibalik mo na ako. Sigurado ka bang gusto mong umalis? Sa pagkakaalam ko, sa totoong buhay, isa ka lang ordinaryong empleyado. Pumanaw ang mga magulang mo noong 18 taong gulang ka pa lang. Kung mananatili ka rito, hindi lang lahat ng ari-arian ng pamilya Fletcher ang mapapasa iyo, pati na rin ng pamilya Grant, na kapag pinagsama, ay nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong dolyar. Magkakaroon ka rin ng mga magulang na tunay na nagmamahal sa iyo. Pero lahat ng ito ay pag-aari na ng Samantha Bennett sa libro. Bisita lang ako rito at may sarili akong buhay na dapat harapin. Iginagalang ko ang iyong kagustuhan, pero bago ka umalis, may gustong magpaalam sa iyo. Salamat sa pagtulong mong isulat muli ang buhay ko. May isa pa akong huling tanong. Sa tingin mo ba, dapat ko silang patawarin? Ikaw ang bahala kung patatawarin mo sila o hindi. Pero umaasa ako na mula ngayon ay tunay ka nang magiging masaya. Nandito na ako. Nakakasawa na ang mga kwentong pagsuyo. Nagpakita lang ng konting pagsisisi ang gago. Pinatawad na agad ng bida. Ang dali niyang mauto. Buti na lang, ang bida sa librong ito ay hindi nagpatawad sa gago sa huli. Tama, ang mga gago ay dapat itatapon sa basurahan. Hindi dapat patawarin ng bida ang gago. Spoiler, nasiraan ng bait ang gago nang malaman ang katotohanan at nagmakaawa sa pintuan niya, pero hindi siya pinansin. Sa halip, siya at ang kanyang ina ay naglibot sa mundo. Hindi na siya matagpuan. Walang pagpapatawad, walang pagbabalikan. Mas mabuti pang mag-isa siya. Sana, ang Samantha Bennett sa libro ay mabuhay ng masaya at makabuluhang buhay. Natanggap ang transfer na 1 bilyong dolyar. Mayaman na ako. Tara, gumastos tayo.